Yeah, yeah, I thought it went on. Low and beyond. Oh, 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 learn the line. No, you're right. Kanina ay nag-trending itong video ng ating Pangulong si Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa usapin ng blackmail. Sinapitan po kami ng abogado ni Saldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Saldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Parang nagiging consistent ang kanyang paglalabas ng video. Ay, Panay-panay, no? According to the president, ito daw si itong lawyer ni Saldico ay lumapit sa kanila at nagsabi na hindi kami maglalabas na ng mga videos kung hindi nyo kakanselahin ng passport ng aking kliyente. Yan yung mga pananalita na sinabi ni Pangulong Marcos Jr. kanina. At ang sabi nga ni Presidente ay do not negotiate with criminals. Oh, mabigat yun, partner, ha? Do not negotiate with criminals. Oo. So, ano mo dito, personal note mo or sa pananaw mo, partner, ay tama lang naman, hindi ba? Magkaroon na rin ng pahayag ang Pangulo. Yes, tama yung ginawa niya. Paminsan-minsan dapat siya ang direktang sumagot sa mga paninira sa kanyang sarili at sa kanyang administrasyon. Katulad nito ay pinagbibintangan na rin pati ang kanyang asawa nakasali daw sa rice cartel. Oo, kaya daw marami pa eh. Oo, agrikultura, partner. Yes, nung nakaraan si Sandro Marcos. Ngayon naman si First Lady Liza Marcos ang kanyang pinagbibintangan na may control sa bigas, agrikultura, at itong mga isda. Agrikultura, diba? partner eh. Oh. Ako naman sa aking personal na opinion, actually maraming legal implications to, partner, ha? Sige, partner. Isa-isahin natin. Maya-maya, iisa-isahin natin. Pero ikaw ba, partner, ano ba napapansin mo doon sa video? Yung buhok. Yung buhok niya, di ba? Within a couple of days, with the same suit, t-shirts, yung undershirt niya, parehong-pareho, pati yung tabingi ng undershirt niya ay the same as the previous two videos, and at the same time yung itsura niya biglang nagbago. Hindi ba siya nagliligo, hindi ba siya nagpapalit ng damit. So ang opinion ko dito, ewan ko kung ikaw ay sasang-ayon sa aking obserbasyon, ito ay isang AI generated video. Ikaw ba ay sumasang-ayon doon, partner? Sa nakikita ko, partner, parang ganun eh, ang tungo eh. Pagka pinapanood ko, partner, sa mga, lumalabas din ha, ng mga reactions from our netizens, ganun, partner eh, ang nakikita natin. Ang sa akin lang kasi, tayo, nasa media tayo. Kung ako ay isang newscaster o broadcaster, at alam kong yan ay isang deepfake video, AI generated, then I will not publish or broadcast that kind of news. Because my responsibility as a journalist, as a broadcaster, as a newscaster, is that I need to authenticate the video. I need to verify, validate the video before I will release the news to the people, or sa television ilalabas ko, sa radyo ilalabas ko, sa social media. Before I do that, I need to authenticate the video. Kasi we are already in the digital age. There's a lot of deep fake videos na lumalabas sa social media. And considering the fact that the content of the video is serious, because it is actually trying to involve the president in a very serious, massive corruption in the country. Not only the president, but likewise the
some members of the cabinet, including the immediate members of the family like the First Lady and Sandro Marcos. So there is this journalism responsibility. Hindi ako journalist, yung anak ko ang journalist. Pero partner, pwede mo bang... There must be a need on the part the broadcaster, the newscaster, no, to exercise journalism responsibility before publishing the fake videos na to. Alam naman nila AI yan Saka naman nakakita ng video sinusundan ang opinion ng mga tao for every deepfake video na nilalabas mo sa news at sa social media. And this is not actually correct on the part of the media to publish this kind of news na alam mo naman deepfake. Yeah, pero partner, mamaya you're referring to the media journalist. Pero mamaya tatanong ko din sa'yo, ano naman yung responsibilidad if I were the netizen na nag-share din ng ganitong deep fake news, partner? Mamaya, pwede ko rin tanong yan. They need to report this to the proper authorities. Like for instance, kung ganito ay alam mo naman na AI at sinisira ang sistema sa ating pamahalaan, refer the matter to the National Bureau of Investigation. At i-determine tayo bilang media at ang mga kasamahan natin sa media ay may responsibilidad na ito ay paimbestigahan. Tingnan mo saan yung nanggaling yung source ng video. Huwag basta-basta i-release yan. Kasi it may damage the economy, it may damage public order. Yeah, delikado yan At tuloy-tuloy na nung una pwede negligible yung una. Yung pangalawa, kaduda-duda na Yung pangatlo, lalo na. So, where is now the journalism responsibility? Dapat gumagana na yan. Yung mga nasa media like us should be responsible enough to verify, to validate, to authenticate the video, which is very obvious it is a deep fake video. Yun lang. Pwede bang kasuhan yung attorney ni Zaldi dahil inamin niya sa kanila galing yung video? At definitely the lawyer is potentially liable for violation of the code of conduct of the lawyers. May legal ethics kami. Okay, attorney. Dapat he should not negotiate with the president. Bakit? Because that is yung pag-offer mo sa hindi na si presidente, yung executive secretary na lang niya o kaya anyone who is close to the president, inopera niya ngayon. Sinabi niya na pakisabi kay Mr. President na hindi na kami maglalabas ng video, additional or subsequent videos if the President will not cancel the passport of my client, Saldico. That is considered as a blackmail or under the revised penal code, that is grave threats punishable under Article 282 of the revised penal code. Bakit? Bakit liable? Kasi kapag may pagbabanta na maglalabas ng isang bagay na makakasira sa reputasyon, sa integridad ng presidente, kapalit ng isang aksyon, pumapasok ito sa grave threats. Yun, partner. Grave threats yan. So he may be held liable criminally and at the same time, pwedeng extortion yan. Ang president ang pwedeng mag-file, partner. Yes, because he is the one involved at siya mismo ang biktima rito at siya yung nadadamage ang reputasyon. And even the family. The family. Pwede din magkaroon ng extortion dito sapagkat hindi sa extortion, hindi puro pera yan kasi tayo, pag nakita natin extortion, akala natin pera-pera ang kapalit. Under the jurisprudence, yung mga desisyon ng Korte Suprema, yung valuable consideration includes any benefit. Dito ang hinihinging kapalit, ang hinihinging benepisyo ay huwag kansilahin ang passport. Mabigat yun, partner. So, extortion. Di ba? So, maraming dito. Pagdating sa administratibo, ay ba, yung abogado ay potentially
maybe disbarred, no? Oo. From the role of attorneys, tatanggalin yan. Pwede yun. Bakit? Why are you trying to convince the president not to cancel the passport when you know for a fact that your client is a fugitive from nagtatago? justice? Oo. Okay, na attorney, sabi dito ni Mylene, attorney, lumabas po yung attorney ni Zaldico at sinasabi niya na hindi po totoo yung sinasabi ng Pangulo natin po. So, it is the word Hindi totoo sinasabi ng Pangulo. Pangulo, Sinabi yes. ni Pangulo. Yung kanina, marahil partner, yun Mylene, ano, yung sinabi ng Pangulo kanina na, yun nga, siya ay ino-offeran, partner, na wag na ilabas yung video. Tama, Mylene, no? Oo. Ibig sabihin, hindi totoo yun. Yun po, attorney. Yun ba yung sinabi? Hindi daw totoo yung sinabi ng Pangulo. Pangulo, oo, yun ang sabi dito ni Mylene, ang kanyang pahayag dito, komento, partner. Oo. Sabi ng abogado, hindi totoo ang sinasabi ng Pangulo. Oo. Tinanggi ng abogado ni Zaldi. Oo. Oo, mahirap yan, no? That is an allegation that needs to be proven. At ang Pangulo bilang isang pinuno ng ating bansa ay palagay ko hindi naman magsasalita ng walang batayan kasi lahat ng sasabihin ng Pangulo ay kinakailangan na may nakasuportang ebidensya. At lahat yan verified and validated. Otherwise, ay masisilipan ng butas ang Pangulo na nagsisinungaling sa taong bayan. Yan ang problema dyan. So, ang sinasabi ko nga kanina, imbes na magbato at magpukol tayo ng bato laban sa gobyerno at laban sa Pangulo, bakit hindi natin tingnan ang ating mga responsibilidad, ang ating mga obligasyon bilang mga mamamayan na nakatutok ngayon ng mga mata sa ating pamahalaan at lalong-lalo na sa media na kung saan ay may responsibilidad na maghayag ng katotohanan kasi dapat dito pag nag-publish ka ng balita you need to show that the news is may katotohanan, dapat yan accurate and that alam mo na hindi false yan. Sa kaso na to pangatlong video to bakit mo pa pinapublish? I think the most responsible journalist na dapat gawin dito is to call the attention of the National Bureau of Investigation and then submit this video and then tell the NBI determine the source of this video and then check the authenticity of the video, whether this is a deep fake video or a genuine video before we will publish this kind of video na gustong palabasin ng abogado or ng mga kampo ni Zaldico na malaman ng publiko na ang presidente, ang pamilya niya ay sangkot sa hindi magandang gawain sa ating pamahalaan. Medyo may ano dito although tayo ay parte ng media pero I know your point. Nakakakita ko ng pagkakamali. There is an error on the part of the media publishing this kind of news without first validating, authenticating the matter of this video. Pero alam mo partner kasi sinasabi nga that whether it's good or bad, it's still publicity, 'di ba? Balita pa rin Yun po. Wala naman sa entertainment industry, hindi naman celebrity si presidente. He is in public service so the media must be very extra careful in releasing this kind of or this type of news to the public because alam naman nating lahat na medyo sensitibo ngayon ang kalagayan ng ating bansa sapagkat patuloy ang destabilization na plot ng maraming kampo at gusto talaga nilang bumaba ang Pangulo or even the Vice President is now included in the call for resignation of these two top officials at palitan ng isang military rule. And this is not good for the country. This is not good for the countrymen. Our countrymen, hindi maganda yan. And if that will happen, ano mangyayari sa ating mga anak? Ano mangyayari sa ating mga apo at sa ating mga kapatid, sa kabataan? Yan sila ang makakaranas ng adverse effect ng ginagawang destabilization. At hindi dapat sometimes we need to we need to act like a father or a mother to our people na hindi basta maglalabas ng balita. Dapat tinitingnan mo na ito ba'y makakasama sa aking mga anak, sa aking mga kapatid.
sa aking mga kasamahan at kaibigan. Sapagkat pag nilabas ko to, pwedeng magkagulo at magalsa ang tao, lumabas sa kalye, na hindi nila alam na yung nilabas na video is a deep fake video and not a genuine video at ginamit ang AI. Yun lang. Sino maniniwala dyan sa ganyang klaseng video na in a couple of days biglang lumago yung buhok? Oo. And now, partner, paano papasok dito ang NBI? Sabi nga ni Maylin, yan po NBI. It's part of the functions of NBI, no, na to authenticate that kind of video na nilalabas sa social media kasi libelous yan eh. Diba? Tapos hindi mo alam ang source. Oo. Bigla na lang partner lumabas. Sa social media yan. Oo. Diba? Okay. Tapos dito, dapat imbestigahan din yung lawyer niya. Bakit? Ikaw yung kliyente mo yan. Dapat you need to go out, no? Na sabihin mo, kliyente ko ba yan o hindi? Kung kliyente ko yan, ito yung nilabas na video, ito yung proof that is really the video of Saldico. Oo. Yun ang kanyang responsibilidad. Yan, i-validate niya. Fake ba to o hindi? O hindi. Okay. If that is not fake, then let us validate, let us authenticate, let us check the voice. No, sabit natin sa NBI. They have the experts there na magde-determine, no, sa cyber crime division nila. Pwede nating ipa-check sa kanila yan. So, malalaman natin ang katotohanan kung ang mga video na to na inilalabas ay genuine and authentic. Like for instance, magbibigay ako sa inyo mga UB ng isang ehemplo. Sige po. Hindi ko alam kung kanina to o kahapon, napanood ko lang sa YouTube, itong ating isang senador na naglabas ng isang voice, ano ba tawag doon? Voice, recorded voice, na kung saan pinarinig niya sa Senado. Rinig niya sa buong Senado at yung mga nanonood doon na mga reporters, na kung saan sinasabi niya, yung pinipinpoint niya talaga na yung nasa recorded voice na yon ay si Undersecretary Claire Castro na nagagalit do sa mga trolls niya, yung mga bayaran na trolls, at sinisisi kung bakit hindi maganda yung something like hindi maganda yung performance ng kanyang mga trolls na bayaran. So dito halatang halata na hindi boses ng undersecretary. And then the worst thing here is that the person presenting the deep fake video or voice, recorded voice, is not an ordinary person but a senator of the Republic of the Philippines. Dapat if you are responsible enough, you are a lawmaker, you know the procedure, you need to authenticate first the evidence that you are presenting to the Senate. Do not just present something that is not yet validated. You are a senator. Para kasi Kiko Barsaga naman. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your